Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. You may be seated. Let us sing this song, Joanne. Uupo muna po tayo. Kung sakaling ang araw kaya ay di na sinikat at itong ulan kaya'y tumilang nasa kapatag ang dulot nito biyaya at gandang hawa hahanapin ba kapag nawawala. Kung itong lakas at kisig ay hindi mo natagalan at mga mahal sa buhay sa iyo ay mawalay, kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat. Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakhan ang layunin niya, magtiwala sa tuwina at sa mangyayari pa ay unahin lamang siya at sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Isang member po ng church ang dumaan ng matinding mga pagsubok, na stroke yung kanyang asawa. At pagkalipas ng ilang panahon, namatay din. At pagdating po niya sa church, kinumusta siya ng pastor. At sabi ni pastor, kumusta na po kayo? Kasama yung pamilya. Mabuti po. At sabi ni pastor, lagi ko po kayong pinapanalangin. Ang sabi po nung nanay, salamat po. Pero wag po kayong magagalit. Pastor, ano po ba yung pinagpipray niyo sa akin? Sabi po ni pastor, lagi kong pinagpipray na maging malakas ka, maging matapat. Sapagkat alam kong hindi mo kaya yan, mabigat na pagsubok. At ang sabi po nung babae, pastor, isang prayer request. Pakidagdag po sa prayer niyo na wag pong masayang yung mga pagsubok na ito. Pakipray po ako na I will not waste my sufferings. Kung may isang bagay po na hindi natin na ipagpipray,
Panginoon, dumadaan man ako ng pagsubok at kabigatan. Sana pagkatapos nito, hindi ko ito makalimutan. Sana'y matuto ako mula rito. Yan po ang topic natin ngayong umaga. Ito po'y pinamagatan kong a radical approach to suffering. Pagkasabi po, suffering. It is a radical approach. Yung pong magpuri, umawit, abaha, hindi po yung natural na response sa suffering. Yun po ay nagagawa lang ng mga taong may pananampalataya. Kausap ko po ba ngayong umaga yung may mga pananampalataya sa Diyos? So, wanna hear namin. Sige ho, pakilakasan ng palakpak sa Panginoon. Thank you, John. I'll just call you later. Palpakan naman natin ang Panginoon sa buhay nitong mag-asawa. Let me talk about a radical approach in the midst of suffering. Ganito po ang sabi ni Pastor Chuck Swindoll sa aklat niya. Christian life is measured by our ability to withstand the tests that come our way without having them shake our foundation. Ang sukatan ng isang tunay na Kristiyano ay, tumingin po kayo, hindi sa panahon ng mga pagpapala at kasaganaan. Ang sukatan ng isang tunay na Kristiyano ay sa gitna ng mga pagsubok. Makikita mo siya, nakatayo pa rin ba siya? Nagpapatuloy ba siya? Madali pong sabihin Kristiyano. Pero ang totoong Kristiyano po ay nagiging ginto kapag itinadarang sa apoy. Say amen. Yun yung Kristiyano. And when we talk about suffering, ako po ay matagal ng pastor. Ako po ay magtatapat sa inyo. Kung may isang topic na mapakahirap intindihin sa buong Biblia, ay ang subject na suffering. It's very hard to explain. And the truth of the matter is, ako po'y hindi magkukunwari na alam ko lahat ng sagot. Kung hindi lang ako inutusan ng Diyos na ituro ko to, hindi ko po ito ituturo ngayong umaga. Mas madaling magturo ng pagpapala. Are you there? Pero mahirap pong maging taksil sa katotohanan na ang buhay na ito ay hindi puro pagpapala. 3 things when you read your Bible. Number 1, suffering under tribulation is a major theme in the Bible. Ang pagdurusa at mga pagtitiis ay hindi po isang ordinaryong subject sa Bible. Paulit-ulit niyo pong mababasa yan sa Bible. Pag tinanong ko po kayo kung sinong tao ang kilala niyo sa suffering, ano po ang pangalan? Galing niyo? Ang buong aklat ng Job is about a man who experienced unusual and imaginable suffering. Siya'y dumaan ng mga pagsubok na hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan. Namatay lahat ng anak, naubos lahat ng kabuhayan, at nakatayo pa rin. Kakaiba po, no? Kaya pag tayo po'y dumadaan ng suffering, ang magandang puntahang aklat ng Job. Aklat ng Lamentation sa Lumang Tipan. Pag sa Bagong Tipan, ang paboritong aklat ay aklat ng Unang Peter. Sapagat ang 1 Peter is about suffering. Pakita natin yung mga verses. 1 Peter 1 verse 6. This book is about suffering. Basahin natin. In this you greatly rejoice, though now a little while you have to suffer grief, all kinds. Pakisabi, all kinds. Of trials. All kinds. Grabe. Sa binasa natin sa chapter 4, ang sabi po nung talata sa verse 12, sabi ni Apostle Peter, dear friends, do not be surprised at the painful you are. Sabi ni Apostle Pedro, huwag kayong magulat, huwag na kayong masupresa na dumadaan kayo ng sufferings. So suffering is the topic of the book of Peter. Maging sa chapter 5, dadaanan ko lang ho, just a simple survey. Chapter 5 verse 10, ang sabi po dyan, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have a little while. It's about suffering. So makikita niyo po, ang aklat ng Pedro ay patungkol sa mga pagtitiis. Pakisabi po, pagtitiis. May mga pagtitiis po ba kayo? Siguro lahat tayo. May mga dinadaanan tayong sufferings. Pag sinabi kasi sa Bible na suffering ay ibig sabihin ay severe loss. May mga nawala sa buhay mo. Mahal sa buhay, kabuhayan, posisyon. Pag nawala yung mahal sa'yo, nasasaktan ka.
Suffering po yun. Are you there? Mukhang alam ko akong kausap. Mukhang magdadanas ako ng suffering ngayong umaga. Damage. Pag nasunugan ka ng bahay, you experience suffering. Pain. Pag may sakit, may karamdaman. Dumapit kanina yung inaanak ko, sabi niya, Ninong, pa-pray mo lang. Sabi ganito, sabi ko, I'll pray for you later. Iba-iba po ang suffering. It can be emotional, nagkahiwalay yung mga magulang, nagkagalit yung mag-asawa. Suffering din yun. Kasi may emotional suffering. Say amen. It can be relational suffering. Nahiwalay ka sa mahal mo sa buhay. Those are sufferings. Sa konteksto ng suffering yun. So lahat tayo rito may suffering. We cannot deny the fact. Totoo pong suffering sa Biblia. Another thing, let me move on. Pangalawang bagay, suffering is something we try to avoid at all costs. Pag pinag-usapan yung suffering, alam nyo, narinig ko yung matatanda nung araw. Sabi niya, ayoko man lang makagat ng lamok yung anak ko. Ayoko man lang magalusan. Tingin po kayo kay Pastor. Pero, makakaiwas nga ba tayo masaktan sa mundong ito? And one day, dumating yung anak mo, puro galos. Dumating yung anak mo, puro sugat. Madalas ang magulang gustong iiwas sa sakit at kabigatan ng anak. Ang tanong ko po, pwede ba talaga? Ang sagot ko po ay, hindi. Sa isang mundo na balut at sakbibi ng kasalanan, mangyayari ng Diyos ang mundo, posibleng walang suffering nun kasi wala pang kasalanan. Pero nung maging makasalanan na ang tao, at ang tao yung makasalanan, may magnanakaw, may rapist, may drug addict, mahirap iwasan ng sufferings. Are you there? May mga kaskaserong driver, may drug addict na driver, may kapitbahay kang hold-upper. Paano mo iiwasan ng sufferings ngayon? Eh, ang mundong ito maraming taong. So when we talk about suffering, suffering is something we try to avoid at all costs. Pero may nabasa po ba kayo sa Bible na hindi dumaan ng suffering? Eh maski si Jesus Christ po, yun ang topic natin next week. Ito po ay panimula ng topic sa buong buwan. Maski si Jesus Christ na anak ng Diyos, hindi in-spare ng Diyos ng suffering. Are you there? Siya ang nagdanas ng libong sakit at hirap. Kaya huwag mong sasabihin, baka hindi alam ng Diyos ang suffering. Alam ng Diyos. Sapagkat si Jesus Christ mismo ay naranasang magutom, mamatay, masugatan, to be rejected. Kaya pag sinabi yung suffering, alam na alam ni Jesus Christ yan. Yan ang topic natin next week, hindi pa mag-rapture sa Bernes. Biro lang. We'll be talking about the suffering Christ. Ito po yung panimula, ito po yung pinakapundasyon ng ating topic. So when we talk about suffering, we cannot deny the fact that it is a reality. And wala akong kilalang disciple si Jesus Christ na tingin ko kayo mabuti. Tayo po mabilis magsalita ng unfair. Pero alam niyo bang mga disciples, lahat sila namatay sa isang masakit na kamatayan? Piling natin pagtapat tayo at naglilingkod sa Diyos, dapat walang suffering. Eh si Paul nga nabuhay sa kalooban ng Diyos sa katutak ang sufferings nakulong, namatay. Kaya huwag ka magsasalita ng unfair. Ang suffering ay bahagi ng buhay. Hindi man natin naiintindihan. Sa katunayan, magpapatuloy ang suffering hanggang walang new heaven and new earth. Ang pain at ang luha, dun lang sa langit wala. Are you there? Hanggang narito ka sa lupa, may luha kang dadaanan at sakit. Yun ang totoo. Pwede sana akong magpa-cute at sabihin kung wala. Pag nag-member ka ng church namin, wala. Magsisinungaling po ako. At lulukuhin ko kayo. At ayoko pong gawin yun. Suffering is something we try to avoid at all costs, but we cannot deny the fact. Maybe today, kanina ho, nasilip ko yung isa habang sumasamba kulang na lang maibagsak niya yung anak niya sa pag-iyak. Sabi ko siguro, lalim ng sugat ni ate, ang lalim ng palpa. Nagdala-dala niyang kabigatan. Minsan maganda lang ang bag yung katabi mo, pero maraming suffering yan. Yung pagbabayad sa mahal na bag, suffering yun. Biro lang. Minsan maganda lang yung make-up Maganda yung damit para itago yung suffering. Pero sino rito ang hindi dumadanas ng suffering? Sino rito ang hindi nasusugatan? Sino rito ang pag binuksan yung kanyang t-shirt, lalabas, super spiritual. Superman pala yung katabi mo.
Of course, wala. I wanna hear namin. Maski ako po, pag binuksan ko po ito, ang makikita nyo, I'm still a human being. Nasasaktan. Nasusugatan. Because we're human beings. 3. Remember, genuine faith carries a cost. Ang maging totoong Kristiyano, pag Kristiyano na ho ba, ligtas na sa sufferings? Ang sagot, hindi. Matthew 16:24, nung unang banggitin ni Jesus Christ yung cross, sinunod agad niya yung discipleship. Sapagat sinasabi ni Peter, Lord, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Sabi ni Jesus, if anyone would come after me, he must deny, mukhang alaong kausap, deny him, and take up his, you see, may cross na papasanin ng Kristyano. Hindi literal. Wala naman kayo makikitang disciples na literal na nagpapasan. Tayo lang naman mga Pilipino, wag na nating pagsabi. Mahilig magpasan ng krus, patating na ang krus. Wala akong literal na krus sa Bible na nagpasan. Walang ganun. Si Jesus Christ lang yun. Pero yung literal na magpapasan ng krus, walang ganun. Sapagat ang cross, maraming symbolism. Rejection, pagtitiis para kay Jesus. Pero yung literal, wala. Ibig sabihin, ang maging disipulo ni Kristo Jesus, may presyo. May presyo po ba ang maging Kristiyano? Mayroon. May presyo. Hindi ka maintindihan ng iba. Pagtatawanan ka sa ginagawa mo. May presyo. Pag-uusigin ka. Kagaya ko, nung bago po ako maging Kristiyano at naging pastor, nawala lahat ng kamag-anak namin. Walang bumabati sa akin. Wala rin bumabati sa mga magulang ko. Kasi kami Kristiyano. And naramdaman ko, they hated us because of this faith, because of Jesus Christ. Pero sabi ni Jesus, Matthew 24 verse 9. In Matthew 24 verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated. Pakisabi mo, hated. By all nations because of John 15:20. Ito po, pinakikita ko po sa inyo. Pag totoo kang Kristiyano, may persecutions. Huwag ka nang matgulat. Check! May pag-uusig kang dadaanan. Sabi ni Jesus, remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will. If they obeyed my teachings. Tingnan niyo po, kaya kung may persecutions, bahagi po yan. Naalala ko po nung ako'y bagong Kristiyano, nalakas yung prayer ko. Bago pa nun yung Jollibee, pastor eh. Nasa recto nag-pray ako. Nung pagkatapos kong mag-pray, nakita ko yung isang kabataan, nakatawa sa akin, at ininsulto ko. Sabi niya, lahat ba sa inyo nag-pray? Nainis ako. Sabi ko, hindi. Yung mga aso namin, hindi. Hindi. Pikon Baka pa lang ako Kristiyano nun And then I realized, ganun pala talaga. Siguro kulang din ako ng wisdom. Yung ba naman, yumuko na lang ako at simpleng panalangin. Baka narinig ako doon sa buong store. Minsan ganun tayo, mag-pray lang, narinig sa buong, hinaan mo na lang. Baka naman nasa jeep, doon ka pa nagtatang syara, bababa. Tsaka hindi ka gagawa mo dyan. Siyempre, you will be persecuted. Nagkukulang ka ng wisdom Are you there? Let me move on. 3 things. So, when we talk about suffering, 3 things I would like to share. How am I responding to it? Paano ko hinaharap ang... Kayo po, pag kayo may mga pagtitiis, paano nyo hinaharap? Maganda pong sagutin natin yun. In the biblical context. Another thing, how should I respond to it? Am I learning something from it? Yung mga nakaraan yung sufferings noong 2015, may mga natutuhan po ba kayo doon? Wala akong kausap. Aalalahanin mo, yung mga pagtitiis ko noong 2015, ano na nga bang natutuhan ko? For the last 15 years. For the last 2 years na ako'y dumadaan ng pag-uusig at problema, may natutuhan na ba ako? Magandang tanong mo yun Kaya lang hindi natin sinasagot. Anong tama? Anong mali? 3 bagay po, understanding suffering. Number 1, understanding its reality. When we talk about suffering hindi po kwento. It is a reality. Hindi po siya. Yung iba dinideny.
na may suffering eh. Tanungin mo yung katabi mo, may suffering ka ba? Kung asawang nagtanong, sagot niya, ikaw? Hindi, biro lang. Para magising naman kayo. Mabigat po itong mensahe. Suffering is a universal language. What do you mean? Kahit saan kayo magpunta, kahit anong kulay, kahit anong lahi, kahit anong bansa, regardless, Amerika yan, Africa yan, may sufferings po eh. Hindi maiiwasan. Ang suffering ay walang pinipiling bansa, walang pinipiling edad, walang pinipiling pamilya. So lahat tayo rito, I assume, nakaranas na tayo ng suffering. Medyo yung iba, mabigat na level, nawala ng ama, nagka-cancer yung kapatid, o ikaw ngayon, mabibigat po yun eh. Tinanggal sa trabaho, dahil naging Kristiyano, nakikinig pa po, may iba't ibang level ng sufferings eh. So, it is a universal language. We cannot deny. It is universal. Everywhere, nandun po yan. Because it is a fallen word, as I have said earlier. May trouble na dumadating sa atin. Yung panahon na kinakapos ka, minsan suffering yun, yung lagi kang kinakapos. Kinakapos ka ng hininga. Hindi, financial, social. Marami pong level. And pag may suffering po, painful yan eh. Emotional, mahirap po. May mga, sana nga maiwasan natin yan. Sabi ko nga, at all costs, gusto mong iwasan yung suffering. We all wanted or we want comfort. Mas gusto natin yung comfort. Gusto natin ng success. Gusto natin ng pera. Sino ba ayaw niyan? Ayaw natin ng difficulty. Pero ang realidad, life is difficult. Pakisabi sa katabi mo, life is difficult. Totoo po ba? Life is hard. Ang buhay minsan difficult. Minsan mabigat. May mga pagsubok. Kaya nga po, it takes faith. Faith po yung may kabigatan kayo makasamba ka. Yung iba po sa inyo kanina, tinitingnan ko po yung isang kapatid na umiiyak siya. It takes faith. Who knows? Gaano kabigat ang problema niya? Tingnan niyo po yung katabi mo. Kanina yun, ang lakas umawit, ang lakas magtaas ng kamay. Maybe it's all faith. Na dapat hindi na siya nagtataas ng kamay. Dapat wala na siyang ginawa kundi umiyak. Dapat nga, hindi na siya dumalo eh. Pero bakit siya narito? Are you there? I believe it's all faith. Sabi mo, yun yung proper response. Dapat nasa church ako ngayon. Dapat sasamba ako sa Lord ngayon. Yun yung tama eh. Hindi yung, ay, ayoko na sa Diyos. Ay, ayoko nang sumamba. Ano bang samba-samba pa? Ayoko na niyan. Yan yung mga realidad. Kaya it's a decision. May problema ka ngayon. Siguro yung iba sa inyo andito ngayon, nataas ang sugar mo, inaanto ka na. Pero sumasamba ka pa rin. Yung iba sa inyo siguro, kung papunta ka rito, medyo bumibilis yung pintig ng puso mo, mataas ang BP mo, pero sabi mo, hindi, sasamba pa rin ako. Yun siguro ang mataas ang dugo, kamaya mataas ang aim. Kidding aside, it is a reality. It is something na hindi po natin kayang takasan. Two, God's people are not exempted or are not exempt or immune from suffering. Hindi po tayo exempted. Hindi ngayon Kristiyano ka na, sabi, exempted ka. Tingnan niyo po si Paul, great servant of God, 2 Corinthians 11, 23 to 28. And let me enumerate, medyo isa-isahin natin. Si Pablo, great servant with a great ministry. Pero hindi po niya natakasan yan. Sabi niya, I have worked much harder, being in prison, more frequently, nakulong ng maraming beses. Nakulong ka na ba? Sa paglilingkod mo sa Diyos? Ay, hindi pa. Lockdown. Kinabitan ng kung ano-ano sa liig at kamay. Exposed to death again and again. Yet, matapat na lingkod ng Diyos yan. 5 times I received. Ay pinaghahampas siya. Si Pablo po yan, ha? Hindi niya sinabing unfair naman, ang tapat-tapat ko sa Diyos. Wow naman, handa ako mamatay sa Diyos, but ganito, Lord. 3 times I was beaten with rods. With rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked.
I spent night and a day in open sea. Ikaw naman, inubo lang sa Lord, napakatindi naman pagsubok nito. Lang yan eh. Bakit ko po sinishare? Minsan ang bilis natin magsalita ng unfair. Pero when you read the Bible, hindi po yan ang point ko. Tumingin po kayo. Sa mga sulat ni Pablo, wala kayong makikitang reklamo. Nung nakakulong siya sa Pilipos, ang sabi niya, rejoice in the Lord. Say amen. Si Pablo, sinasabi, rejoice, nakakulong ka nga eh. Pero bakit nagagawa niyang mag-rejoice? Tingin po kayo. Dahil naiintindihan niya bakit siya nagsasuffer. Are you there? Alam niya ang dahilan. Pag naiintindihan mo bakit kailangan mo magtiis, at bakit kailangan kong daanan yun, lumalakas yung kalooban ko. And something na, oh yes Lord. Read the book of Philippians. Read the book of Ephesians. Sabi ni Pablo, in everything, topic natin sa prayer meeting yan, 1:30 ho yan. Nakapag-promote pa ako. We cannot deny. Pangatlo po, copy-click lang ha. Suffering is a mystery. Pagkasabi ko, mystery. Kahit po ako, mystery sa akin yung sufferings. Eh, hindi ko po siya kaya munawain minsan. Kaya yung iba, nahihirapan sila munawain. Totoo po naman eh, ang hirap unawain. Please, tingin po kayo. Madaling unawain pag ang isang taong masama mag-suffer. Are you there? Magnanakaw, pusakal yan, namatayan, sabi mo, okay lang. Pero yung isang taong mabuti, biglang tinamaan ng cancer, matapat naglilingkod sa Diyos, madaling ipaliwanag? Ay, naku, wala na akong kausap. When bad things happen to good people, mahirap magpaliwanag. Ang hirap ipaliwanag ng isang taong mabuti, matapat sa Diyos, ay dumaan ng ganun. It shakes your foundation. Sabi mo, Lord, why? Ayun na. Sa bagay, si Jesus din nagtanong eh, nakabayo-bayo, why you have forsaken me? Masamang magtanong? Ang sagot, hindi. Wala naman nakalagay sa Bible na bawal magtanong eh. Because when bad things happen, we want answers. Natural po yun. Pag may pangit na nangyari, nagtatanong po ba kayo? Yung totoo lang. Totoo lang po. Yes. Natural yun eh. Yung mga anak mo nga, ang daming tanong, Nanay, bakit ganito? Nanay, bakit ganito? Sabi mo, paglaki mo, maralaman mo rin. Sapagkat yung isang bata, ang hirap ipaliwanag ng maraming bagay. Bakit ganito? Nung minugasa ni Jesus yung paano mga alagad, naiintindihan mo ba ng mga alagad? Ano pong sagot? No. Kaya pagdating kay Peter, sabi ni Peter, Lord, never. Sabi ni Jesus, kung hindi ko hugasan, Peter, wala kang bahagi, Lord, paliguan mo pa ako. Ito talagang si Peter, oh. The point is, sa buhay na to, hindi lahat may sagot. Siguro sa langit, baka magpapaliwanag ang Diyos. But let me say, God is not obliged. God is under no obligation to answer our questions. Why? Because He's God. Sa totoo lang, He's God. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa iyo. Hindi kailangan sabihin ng gumawa sa palayok, bakit niya ginawa ang palayok. Hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos sa iyo. Medyo ako ng salita ko. Sino tayo? Kumpara sa Diyos. He owns everything. He's the sovereign God. Kaya lang minsan, lakas ang loob natin magtanong eh. Ang Diyos naman ho, nagpapasensya sa atin. Kasi kilala rin naman tayo ng Diyos na tayo po'y tao. But, it's a reality. Hindi obligado ang Diyos na magpaliwanag. Pero hindi naman masamang magtanong. At sabihin, Lord, hindi ko naiintindihan. Pero kahit hindi ko naiintindihan, maglilingkod pa rin ako. Say Amen. Eh sabi mo, hindi ko naiintindihan, hindi na lang ako maglilingkod sa Diyos. Yun po eh. May dalawang choice ka. Hindi ko naiintindihan, I walk away and leave God. O sabihin ko, hindi ko naiintindihan, Panginoon, pero still, I worship you. Yun po ang ginawa ni Job. Hindi niya naiintindihan bakit pinahintulutan ng Diyos. Pakisabi po, permitted. Iba po yung permitted sa galing sa Diyos. Hinayaan ng Diyos.
Pero hindi ang Diyos ang pinanggalingan ng mga pangit na nangyari sa Kanya. Because every good and perfect gift is from God. Kaya kung paano babalansihin? Pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Pero hindi siya ang dahilan. Kaya si Job, hindi niya naintindihan, sumapa siya sa Diyos. Yumuko pa rin siya. Yun lang ang pwede niyang gawin. Naiintindihan niya yung sovereignty ng Diyos. At ang hirap talunin ng kanyang theology. Ang theology niya ay ano? Tatanggap ka lang ba ng mabuti? Hindi ka tatanggap ng pagsubok. Hindi mo tatalunin ng taong ganon. Kapag ang isang tao kaya niyang magpasalamat sa pagpapala at pagsubok, mahirap talunin yun. Are you there? Mukhang ala po akong kausap. Mahirap talunin ng isang taong sa gitna ng pagsubok ay nakataas ang kamay at umaawit. Mahirap talunin ng isang taong pag may pagpapala. Kasi madali magtaas ng kamay pag may pagpapala eh. Pero pag ang katabi mo sa gitna ng pagsubok nagtataas ng kamay, kakaiba po yan. Because it takes greater faith and effort to bless the Lord when you are suffering, when you are wounded, when you are down, when you are... Say amen! Pakitaas mo na po yung mga kamay. Pakiwagayway, baka mabibigat pa yan. Kaya kaway-kaway muna tayo, paminsan-minsan. Baba, minsan mabigat yung kamay talaga, ang hirap eh. Bakit? Bigat na bigat yung kalooban mo, yung kamay mo. Totoo po yan. Punta tayo sa pangalawang puntos. Gising pa po kayo. Ayan, bibilisan ko na ho. Now, let's talk about the purposes. May purpose ba yan? Tatry ko pong magbigay ng 5 na nasa puso ko. And 1, suffering can bring out our best. When I read the Bible, nasasabi ko ang purpose ng suffering, isa sa pinakamahalaga ay to bring out our best. The best in us. Alam niyo, mas nakikita mo ang tao sa panahon ng pagsubok. And hindi ko nilagay the worst in us. Sa panahon ng pagsubok, makikita mo ang isang tao. Tingnan niyo po, sa gitna ng pagsubok, makikita niyo kung masungit kayo. Masalita, madaldal, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Pag may pressure, doon lumilitaw yung totoong ikaw. Pag may traffic lang, pakinggan mo yung sarili mo, ikaw yun. Alala po ako talagang kausap. Tingnan mo yung sarili mo pag may problema. And then, yun yung ikaw. Bakit pinakikita ng Diyos? Para malaman mo yung talagang ikaw. Para mabago ka. Sapagkat pag normal ang buhay, hindi naman lilitaw yung totoong ikaw. Are you there? But during suffering, lilitaw yung totoong ikaw. Yung nakatago sa'yo. It's either sa panahon ng pagsubok ay para kang cobra. Gusto mo na agad manuka. O sa panahon ng pagsubok para kang worm, na kapag nahukay niyo po yung uod, bumabaloktot po agad yan. Ganun ka lang. Ganun lang ako. It's either in the midst of suffering, I bend and I humble myself. O naging mas matapang ako at gusto ko rin makasakit sa iba. It can bring the best in us. But let me say this. Lalabas yung the best pag may tamang response. Pagkasabi mo, response. Suffering requires the right response. Hindi lahat po ng dumaan ng suffering ay naging mabuting Kristiyano. May mga naging bitter people after sufferings. Si Mrs. Job at saka si Job, pareho silang dumanas, mag-asawa sila. Pero bakit si Job sumasambat nagpupuri? Are you there? Lumabas yung the best in him. Pakipakita. Job 1:20 and 21. Lumabas yung talagang nakatago sa kanya. Silang ba niya ang Diyos? Sabi niya, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the... Tingnan natin si Mrs. Job. Chapter 2, verse 9. Ang sabi ni Mrs. Job, you curse God and... Mag-asawa po ito.
Pero magkaiba yung response nila sa pagsubok. May kausap pa po si Pastor Joey? Pwede pala yun. Pareho lang yung pagsubok. Mag-asawa sila pero magkaiba. Saan sila nagkaiba? Sa response. Siguro sa lalim ng faith sa Diyos. Again, it is about faith. It's faith in God. It's faith. Hindi po madaling umawit pag may pagsubok. Sa totoo lang. Kaya yung ginagawa mo kanina na umaawit ka, that is faith. John, balik ka ulit dito. Saka si Marlon. Faith po yung pinakanta ko kanina eh. Faith po yun. I love the coro. Mapipilitan akong kumanta pag hindi kumanta si John. Ang sabi ko, yung coro, we just sing the coro portion. Ano nga yung coro portion? Hindi ko gano'ng kabisado yan. Kahit ano, ang kalagaya sa siya, laging hawa. Ito na ho! Sandali, tigil muna ho tayo. Ang ganda eh. Diyos ay pasalamatan. It takes faith to do that. Yung upo kayo saglit. Can you just say thank you? Maging sa mga pagsubok. Maging sa mga dinadaanan yung problema. Sabi mo, Lord, thank you, hindi dahil may problema. Thank you dahil hindi mo ako iniiwanan. Thank you dahil may lakas na nanggagaling sa'yo. Thank you dahil alam kong hindi mo ako iiwanan at pababayaan. Say thank you. Let's sing the coro again. Nito, Diyos ay pasalamatan. Ang gano'n, ang layunin niya. Pakisabi sa katabi, magtiwala sa tuwina at sa mangyayari pa, ay unahin lamang siya. At sa kung anong pagsubok ay tagumpay siya. Minsan alam nyo, minsan gusto ko lang palakpakan natin ang Holy Spirit sa ating ito. Kaya po ba nyo makinig? Sige, itutuloy ko. Kasi mahirap maganda ng sermon eh. Sayang naman. 2. Suffering gives us. Mag-stay ka na Marlon dito dahil matatapos na ako after 2 days. Suffering gives an occasion to silence the enemies of God. Wow, I love this. Gusto ko po yan eh. Ang sabi kasi ni Satanas, Job chapter 1 verse 11, sabi ni Satan, surely he will curse you to your face. Tingnan niyo po yung verse. Kaya hindi si Satanas po, hindi kagaya ng Diyos na alam lahat. Masyado ang kumpiyansa ng Diyos kay Job. Pero sabi ni Satanas, in-undermine niya yung faith ni Job eh. Sabi no! Naglilingkod siya sa'yo kasi pinagpapala mo siya, kasi binibless mo siya, hindi dahil mahal ka niya. Kaya pag inalis mo lahat ng mayroon siya, sabi ni Satan, surely he will curse you to your... Susumpain ka yan. Eto na ngayon, ano kaya pakiramdam ni Satanas sa verse 20 at 21? Nung narinig niyang yumuko si Job at sumamba. Tingin po kayo, Pastor, lagyan natin ang drama. Ano kayang pakiramdam ni Satanas nung tinitingnan niya si Job na, ha? Lumuluhod? Ha? Sumasamba? At nagpupuri sa Diyos. Talo po siya sa round 1. Knock-out agad siya. Round 1, knock
Bakit? Tama ang response ni Job eh. Hindi niya naiintindihan. Yumuko siya. Alam niyo ho, mga kapatid, mga kamanggagawa ko, sa gitna ng mga pagsubok at kabigatan, at nagawa mong itaas ang iyong kamay at nagawa mong purihin ang Diyos, naniniwala po akong tumatahimik sa Satanas sapagkat wala siyang masabi. Malakas na po para sa ating Diyos. And that is the power of praise. Naku, ang galing magpuri pag maraming pagpapala, pag puto yung bulsa mo, pag malakas yung katawan mo, ang dali yun, gawin eh. Pero yung gutom ka, may problema ka, kabigatan ka, hindi madali. Hindi madaling gawin yun. Kaya yun po ay worship, not just an ordinary worship. It is a worship. Pag sabi ko, worship of surrender. You don't understand many things, and you just surrender to God. At sabi mo, Lord, hindi ko naiintindihan eh. Pero, pwede bang magkamali ang Diyos? Kaya mo sambahin kita, Panginoon. Sambahin kita, Panginoon. I love this song. When I look into your holiness, sabi ng portion, when I look into your holiness, when I gaze into your love. Ito po, tingnan niyo po yung linya. Tingnan niyo po yung linya. Aha, ang dilim. When I found the joy of reaching your heart, thank you, Lord, Holy Spirit. And all things that surround become shadows in the light of you. Sabay-sabay po tayo. Let's offer up your worship. Pakitaas mo kamay everywhere. I worship you. Come on, offer up your worship today. I worship you. The reason I live is to worship you. Let me move on. Mabilis na lang po. I hope you're learning something. Are you learning something today? 3, suffering makes us more dependent upon God. Alam niyo, ang malaking problema natin bilang tao, minsan mayabang tayo. Mayabang. Pag tayo nagtatagumpay na, nagiging parang kumpiyansa na tayo sa sarili. Ang feeling natin, kaya natin mabuhay sa sarili. Kaya minsan, hayaan ng Diyos na dumanas ng suffering tayo. Para malaman mo na kailangan mo siya. Tingnan niyo ako yung sabi ni Apostol Pablo. Dito po sa 2 Corinthians 1:8-9, binanggit po ni Paul yung 3 bagay dyan eh. Isa-isahin natin. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships. So, hardship ang ginamit eh. We suffered in the province of Asia. We are under great pressure far beyond our ability to endure. Grabe ho. So that we despaired even of life. Indeed, in our hearts, we felt sentence of death. But this happened. Tingin po, kung may Bible, guhitan. But this happened that we might not. Wow! Yun ang purpose! Bakit dumaan ka ng pagsubok? Who knows? Masyado na ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Nang feeling mo, kayang-kaya mo na. Ganyan ang tao eh. Pati mga anak, parang feeling nila, kaya na nilang mabuhay ng hiwalay sa mga magulang nila. And then one day, bumalik at sabi, Mami, talagang kailangan kita, Daddy. Ganun po tayo eh. Gising mo ba? May ganun tayong nature.
Ayaw nating pinakikialaman, gusto nating dumiskarte on our own. But along the way, nadidiscover natin, kailangan pala pa rin natin nung minsan sasadyain ng Lord na malinsad ang ating mga buto upang umika-ika tayo at humanap tayo ng makakapitan. Because hindi po talaga tayo malakas sa sarili. At alam nyo, minsan doon ka nagiging broken. Pag nakikita mo, Panginoon, talagang wala akong magagawa. Sa gitna po ng sufferings, isa sa nais na gawin ng Diyos yan. At pag kayo po may mga sufferings, tingin po kayo, pag may sufferings tayo, pakinggan nyo yung prayer nyo. Walang kaarte-arte, totoong-totoo. Pag walang sufferings, sabi Lord, thank you Lord for the blessings. Thank you Lord. Pero pag may problema, Panginoon Diyos, yuyug-yug pa yung mga. You see? Tingnan nyo po yung prayer nyo. Nagiging mas malalim. Hawa na hear namin. Yung prayer mo hindi na cute. Powerful. Why? Mahirap umarte pag may suffering eh. At nabibigatan ka. You are more dependent. Let me move on. Bilis na lang po. 4. Suffering helps, purifies us. Sa gitna ng suffering, may mga nalalaglag, may mga natatanggal sa atin. You know, I have seen men and women, nung dumaan sila ng pagsubok, na bago sila. Nung mawala lahat ng yaman na meron sila, bigla silang natutong magpakumbaba. A changed man. A changed woman. Why? Minsan yun ang nagagawa ng sufferings. Na purify tayo sa loob natin. Maraming dapat tanggalin sa puso natin, minsan mayabang. May mga ugali tayong hindi kagandahan. Pinupurify tayo ng Diyos doon. Kasi na face to face with reality na tayo. At sasabihin mo, Lord, this time, magiging better person ako. Pag muli mo akong pinagkatiwalaan ng mga pagpapala, minsan po gano'n ang Lord eh. Minsan tatanggalin ng Diyos yung mga ini-enjoy mong bagay. And then, matututo ka magpakumbaba after those sufferings na meron ka. Last but not the least, before I move on to my second point, suffering makes us sympathetic. Pagkasabi ko, sympathetic. 2 Corinthians chapter 1, 3-4. Pag dumaan ka ng suffering, hindi ka nagiging mapanghusga ng kapwa mo. Mas madali mong maunawaan yung iba. Gising pa ho kayo? Sabi po dyan, praise be to God, the Father of our Lord Jesus, the Father of compassion, and the God of all. And then, who comforts us in all our. Nung panahon may trouble ka, bakit ka kinomfort ng Diyos? Itong paliwanag ni Paul, so that we can, those who are in. Talagang ang Bible, eksakto. Yung dinaanan mong problema, eto ka ngayon. Makakatagpo kang taong nawalan din ng anak. At habang kausap ko siya, damandama mo yung bigat niya. At sabi ng tao, bakit nagsasalita ka ng ganyan? Damandama ko, sabi niya, nawalan din ako ng anak na kagaya mo. When I talk to the drug addict, sabi niya, parang alam na alam niya ang sinasabi niya. Dati akong drug addict, hoy. I know to walk in darkness. I know how to live a life that is not pleasing to God. Tanungin niyo, yung mga, tumingin po kayo, yung mga pagsubok mo niyo, hindi niyo alam nagiging ministry niyo. Say amen. Di mo ba? You talk better. You minister better. You listen better to people. Sabi mo, bakit nagawa mo pakinggan ng 2 oras yan? Sabi niya, ganyan din ako dati. Nagkahalap ako nung makikinig sa akin. Kaya nagtiis kong pakinggan siya. Naghahanap ako nung ganyan. Sabi na, dinaanan ko yan eh. Ako po, masyado kong mahal ang mga pastor. Kasi alam ko yung dinaanan ng buhay ng pastor eh. So when I talk to the pastor, I talk from my heart. I love them. I really love them. Alam ko yung isang sapatos lang at
2 barong na plancha pa ng misis mo yung isa, nasunog pati isa na lang natira. Alam ko yun eh. Alam ko yung parang laging basketball eh, last 2 minutes, yung walang gatas yung anak mo. Last 2 minutes na Lord, last 2 minutes. Alam ko po yun eh. Alam ko yun. So, pagkausap ko yung mga pastor, ay, nararamdaman ko yung pintig ng puso nila. I talk to them. I love them. I embrace them. They can sense. Sabi ko, kaya pagkakausap ko po yung mga pastor sa Bessie, mga estudyante, sabi ko, this is the life of a pastor. Kala niyo gwapo, laging nakataya at naka-long sleeve. No, hindi ganyan. Maganda lang tingnan, gwapo lang tingnan, pero totoo talagang gwapo yung mga yan. Hindi, maraming problema yan. Maraming pagsubok yan. Let me move on. Masaya na ho kayo. Punta na tayo sa number 2. Four truths about the text na binasa natin. Ano ba yung mga truths na nakapaloob dyan? 1, don't be surprised. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang masurpresa. Kristiyano kayo, may pagsubok. Ganun lang kasimple. 2, glorify God when you suffer for faith. Matuwa ka. Sapagkat kaya ka siguro pinag-uusig, nakakakita ng isang totoong Kristiyano sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kaya ka may pag-uusig. Nakakita ng isang totoong Kristiyano. Ikaw yon. Kaya pag hindi ka pinag-uusig, tanungin mo yung sarili mo, baka kaya hindi sila nakakakita ng liwanag sa akin. Alam niyo po, may kasabihan kami sa Bulacan eh. Ang binabato ng mga tao ay ang mabungang puno. Nakakita na ba kayo ng bumabato ng puro dahon? Wala. Ganon kami mga bata eh. Pag hindi namin maakyat yung puno ng mangga, binabato namin para magkahulog. Oh. Nung bata po kami, may ganon kaming laro. Palayuan ng pukol. Tapos, pinupukol pa namin yung mga palaka doon sa bukid. Pinupukol namin. Nung bata, ngayon, patatanda na, namumukol pa rin, hindi nagbago. Marami mga Kristiyano, tumanda at tumanda lang, mahilig pa rin mamukol. Tiyak na tiyak, hindi ang katabi mo yan. Punta tayo sa 3. Don't be ashamed. Nahihiya po ba kayo na kayo mga Kristiyano? Oo nga, nahihiya kayo, sumagot eh. Don't be ashamed to suffer for your Christian faith. Yeah. Kristiyano, it's okay. Kristiyano, mananampalataya. Ito talaga ang buhay ko, okay? Mananampalataya. Iba na ho ngayon kasi ang mga Kristiyano. Cute. Bad. Uso lang, masabi ng Kristiyano. Kahit walang transform na buhay, kahit hindi nakita ng bunga ng pagbabago, ang claim sa sarili, Kristiyano. Basta may dalang Bible, Kristiyano. Yun ang naging problema ng church today. Ang church today ay puno ng parang mga Kristiyano. Alam niyo mo ba? Pag bagong panganak ang kambing at tupa, pareho lang. Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Mahirap i-discern alin yung kambing at alin yung tupa. Sa isang kongregasyon, it's so hard to discern sino yung totoong Kristiyano at hindi. Kikwento ko sa inyo yung kambing na gustong maging leon. Okay ho ba? Sabi ng leon na ito, ng kambing na ito, magiging leon ako isang araw. So, nagliklik po siya at nagmatsyag. Sinusundan niya po yung leon araw-araw, pati lakad ng leon, pati kampay ng kanyang buntot, pati ang kanyang pag-atungan. Pagkalipas ng ilang buwan, lumalakad siyang parang leon. Umaatungal ang kambing na parang leon at sabi niya, ready na ako to join ng mga leon. At nung siya nag-join sa mga leon, kinain siya ng mga leon. Bakit? Lumalakad na parang leon. Umaatungal na parang leon. Pumapagpag ang buntot na parang leon, pero hindi leon. Kambing pa rin. Hindi ka magiging Kristiyano dahil umupo ka na kasama mo ang Kristiyano. Hindi ka naging Kristiyano dahil nagdala ka ng Bible. Hindi ka rin naging Kristiyano dahil nag-aral ka ng mga worship songs. Hindi! Paano naging Kristiyano?
naging Kristiyano ka nung araw na inamin mo you are a sinner and you cannot save yourself, and repented sa iyong kasalanan, and you believe Jesus Christ, and you accepted Him as your Lord and Savior ng iyong buhay. Doon ka naging Kristiyano. Kaya ang isang taong hindi pa niya totoong tinanggap si Jesus, tumingin po kayo mabuti. Tiyak po ba kayo na nakaupo kayo rito? May isang araw na totoong tinanggap niyo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? O Kristiyano ka lang kasi nanay mo Kristiyano? I need to be here! Kasi girlfriend ko Kristiyano, I need to be here! Hindi ako nagpaparinig. But that is the point. Dapat masagot mo yung tanong na, totoong ako'y Kristiyano. Totoong si Jesus ang aking Panginoon. Siya ang aming tagapagligtas. Maybe that is not appealing to some, but that is the reality. At the end of the day, tatanungin niyo yung sarili mo, may isang araw bang totoong ibinigay ko ang buhay ko kay Jesus? Pag wala po kayong matandaan, magduda na kayo. Please, listen up. 5 more minutes. Pag wala kayong matandaan sa buong buhay niyo, na isang araw na sasabi mong yun yung araw, that is my encounter to Jesus. I acknowledge I'm a sinner. I repented for all my sins. And I accept Jesus Christ as my real Lord and Savior. Let me close. Punta po tayo. Trust God when you suffer. Yun ho, magagawa natin. Pag dumadaan po tayo ng pag-uusig, mga kabigatan, the best thing that you can do, lalo't hindi mo naiintindihan, Lord, magtitiwala ako. Now, allow me to close. How to respond to hard times. Pag may sufferings, anong mga pwede kong gawin? Ito na po, application tayo. Gising pa ho ba kayo? 1. Believe that God is trying to produce in us, pakisabi po, an enduring faith. Pakiulit po, enduring faith. Yun yung number 1. Pag dumadaan tayo ng pagsubok at sasabihin mo, Panginoon, naniniwala ako na nais mong palalimin ang aking pagtitiwala pa sa iyo. Because sometimes it's really hard, mahirap pong unawain. Sabi po ni Pablo, for our light afflictions, which is but for a moment, pakisabi po, work it. Tingnan niyo po, work it for us. Hindi po padadala ng Diyos ang sufferings kasi to destroy your faith. Ang layunin ng sufferings ay para po, it is para po sa iyo yan. Nung dumaan po ng pagsubok si Job, dumating po yung huling bahagi. The only issue, please look at me, 5 more minutes, hindi nagpapaliwanag ang Diyos. At hindi nagpaliwanag sa buong kwento. Pero, ang focus ng lahat ng nangyayari, isa lang. Please, tumingin po kayo. I don't like to miss this. Ang issue lang ng kwento ito. Si Job ba ay patuloy na magtitiwala sa Diyos kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari? Si Job ba ay sasamba sa Diyos kahit mga pangit ang nangyayari? And believe me, it's all about faith. That is faith issue. The issue is faith. The real issue at stake is Job's faith. It is your faith. Whether he would continue to trust God even when everything went wrong. Ngayon, hindi ko naiintindihan. Kaya yumuko na lang ako para sambahin kita. Believe God. 2. Mahirap gawin. Ano po? Pakisabi sa katabi mo, choose faith in the midst of suffering. I love Job. Pinili pa rin niyang sambahin ng Diyos. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord gave and the Lord has made the name of the Lord. Praise God. Yun po mga pwede mong gawin eh. Faith po yun eh. Ano mga pwede kong gawin pagka may pagsubok? I can sing praises to God. Naku, mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun. Ano pa pwede? Pakita natin, James 5:13. When you are in trouble, you pray. That is act of faith. Is anyone of you in trouble? Kayo po ba ay may pasanin ngayon? Anong biblical approach? Ipinag-pray niyo ba yan? Are you still here? At sabi mo, Lord, mabigat na pagsubok, but
hayaan yung lumapit ako sa inyo. Hebrews 4:16. Sa panahon na may mga bibigat na pagsubok, nangako ang Diyos, makakasumpong ka ng biyaya. Pagkasabi mo, biyaya. Pagkasabi mo, grace. Wow, I love that. Si Apostol Pablo po, yung grace ng Diyos, alam niya. Sa panahon na hirap na siya, 2 Corinthians 12 verse 9, ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Pakisabi po, God's grace, sa katabi mo, is sufficient for you. Grabe po yun. Panginoon, hindi ko na kaya. Bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. Kaya minsan, nagagawa niyong umakbang pa. Nagagawa niyo pang umawit. Huwag niyo sabihin, kasi malakas ang faith ko. Hindi. Biyaya po ng Diyos yan sa inyo. May mga panahon na parang hindi ko na kayang magpatuloy dati. But I believe it's God's grace. I move on, and I praise God. I move on, I move on. 3. Submit to the refining process. Pakisabi po, submit. Sabi po ni Mrs. Job, you curse God and die. And sabi ni Job, shall we accept good from God and not trouble? May mga panahon ang pwede ko lang gawin ay mag-submit. Si Joseph po, nag-submit sa Diyos. Hindi niya naiintindihan eh. Bakit kailangan niyang mapunta sa Egypt, 13 years? Hindi niya alam, preparation pala ng Diyos sa kanya yun. Because one day, siya pala yung mapupromote the governor. Are you there? Minumul pala ng Diyos yung karakter niya. May plano pala ang Diyos sa kanya. May sufferings po ba kayo? May isip niyo bang, Lord, siguro yung sufferings ko may kinalaman sa nais mong gawin. Submit. Mahirap po mag-submit. Minsan. Sabi ko nga, it's either para tayong cobra na manunuklaw. It's either. Number 4. Persevere. Pakisabi sa katabi mo, push pa more. Kasi number 11 na tayo. Hindi mo na. Ba't tayo napunta doon? Kapit pa more. Huwag tayong bibitaw sa Diyos. Say amen? Kasi pag bumitaw tayo, alam niyo, may kikwento ko lang. Sa totoo, hindi pagkapit sa Diyos eh. Ako po ay taga Bulacan, Hagunoy. Nung sumasamba po kami sa Bukawi, 5 bayan, Hagunoy, Pombong, Malolos, Giginto, Balagtas, saka palang Bukawi. Ang pagitan po ay 5 bayan. So ganun kalayo yung pagsamba. Andun yung worship place eh. Ay maliit pa po yung mga anak ko, wala naman kami sasakyan. Ang mga anak ko po ay buhat-buhat namin, tigisa kami ni Pastora Ellen. At alam niyo, yung anak ko, mahimbing na natutulog. Hindi po siya nakakapit sa akin. Pero natutulog siya ng mahimbing. Bakit? Kasi nakahawak ako sa kanya. Baka iniisip nyo na kaya hindi kayo nakakabitaw dahil nakakapit kayo sa Diyos. Ang totoo po, hindi po kayo binibitawan ng Diyos. Hindi po siya binibitaw sa inyo. Sometimes ang feeling mo, ang lakas-lakas ko, hindi totoo yun. Last, and I close. Babasahin po natin yung pang-5. Learn the... Don't waste your suffering. Kaya sinasabi natin, all things work together for good to those who love God. Searching for God's answer, learning to view bad things as good things in disguise. Minsan hindi mo alam, may mabuti palang plano ng Diyos. I pray na hindi po masayang ang inyong sufferings today. Ilan po dito, kaya niyong sumamba kahit may pagsubok ngayong umaga. Pakitaas ang kamay. May isang po akong nakita. Lahat nakataas. Tayo mo tayong lahat. Gusto ko po yung unang linya ng awit. Kinakanta natin kanina yung song. Close po tayo rito. We just sing again the song. Araw ay di na sumikat at itong ulan kaya'y umiilan sa pagpapag. Ang itong biyaya Ang kanyang magagawa ang hanapin ka kapag mawawala. Itong lakas at kisigaw
Umupo tayo, saglit. Bigyan ko po kayo ng ilang saglit para personal na manalangin. Then pipray po ako sa kongregasyon. Yung mga mag-asawa po ay maghawak kamay. Huwag po kayong mahiyang marinig yung asawa nyo, yung panalangin nyo. Masarap pong marinig. Yan. Narito po kami sa inyong harapan, O Diyos ng kalangitan, naming amang sumasalangit. Marami po sa amin ay napapagal, nabibigatan. May mga sugat, may mga tanong. Tinuruan niyo po kaming magtiwala at manampalataya. Maniniwala po kami na pagkatapos po ng mga unos at pagsubok ay mananatili po kaming malakas sapagkat ang inyong biyaya ay sapat. Naniniwala po kami, ito po ang aming faith, hindi mo kami iniiwanan sandali man. Salamat po. Papanalangin ko po ang kongregasyon, tumingin po kayo. Alam niyo, nung maliliit pa ho yung mga anak ko, malilikot po eh. Mahilig maglaro. Okay lang naman. Pero alam niyo, pag masasaya yung mga anak ko, masaya din ako, nakatingin lang ako sa kanila. Pero alam niyo kung kailan ako nababagabag at nag-aalala, nasabihin ko sa inyo, pag ang anak ko, naupo sa isang tabi, o naupo doon sa sala, at bilang na malungkot at malungkot, at parang umiiyak, yun po yung panahon na lalapit ako sa anak ko at sasabihin ko, anak, anong problema mo? Titignan ko kung may sinat o may lagnat. Ano ang ibig ko sabihin? Please, let me say this. I don't like you to miss this. Sa palagay niyo, pag mas malakas at masaya kayo, doon lang natutuwa ang Diyos at masaya. Masaya ang Diyos, of course. Pero sa panahon na kayo may mga kabigatan at problema, alam niyo bang mas malapit siya sa inyo? Alam niyo ba yan? He is a Father. And let me say, minsan hindi yung ganda natin na nakaka-attract sa Diyos. Hindi rin yung galing natin. Minsan yung panahon na you are so wounded and you are so weak. At sinasabi mo, Lord, I'm weak. Mahina po ako. Pangit po ako. May mga bagay po ako na nagawa na ayaw po ninyo, Lord. So po, that's the time na mas malapit ang Diyos. Tingnan niyo po. Minsan, ang mga pagpapala, mukhang kukunti ang natutuhan natin doon. Suma total, balikan niyo ito pag-uwi niyo. Mukhang mas marami tayong natututuhan sa mga pagsubok at kabigatan kaysa sa mga pagpapala kung minsan. Balikan niyo po yun. Tayo ba'y manalangin? Pakitaas kong kamay. Father God, the best I can, the best I knew. Panginoon, hindi mo nga po kami iwanan, hindi mo nga po kami pababayaan. Salamat po. Salamat po. Pakibaba po yung kamay, hingi po ako ng pasensya. Dapat tapos na po ako eh. Pero, the Spirit impressed upon my heart. Sabihin mo dun sa mga mag-asawa at saka mga magkakapamilya na hayaan mo silang yakapin ng isa't isa. Sapagkat minsan, ang lakas natin hindi lang nanggagaling sa Diyos, nanggagaling din sa mga tao sa paligid natin. Say amen. Pwede po bang bigyan nyo ng hug yung asawa nyo? O kapatid mo yan? O anak mo yan? Minsan, alam nyo ho, diyan nanggagaling yung lakas natin madalas. Lakas natin sila. Ako po, pag ako'y napapagod, bilang pastor, alam niyo kung sino tinitingnan ko? Pag tinignan ko po yung kongregasyon, lumalakas na ako. Sasabihin ko, mga ito nakatingin sa akin, Lord eh. They're praying for me. They expect me to be good. They expect me to be a better pastor. Marami pong nakatingin sa atin bilang mga Kristyano. Higit sa lahat nakatingin po sa atin ang ating Diyos. At naniniwala po ako, kagaya kay Job, malaki ang tiwala ng Diyos kay Job.
na makakayanan natin itong mga pagsubok na ito. Salamat po sa Panginoon. Amen. Kanina, pagpasok dito, mayroon akong nakamayan. At pinumusta ko yung isang kapatid na alam kong namatay yung anak niya. Sabi ko, ate, kumusta ka na? Nakangiti siya. Sabi ko sa kanya, good to see you. Good to see that you can still smile. Good to see. Good to see people. Nagiging powerful witness po kayo ng Diyos. Hindi niyo po alam yun. Nagiging powerful witness kayo ng Diyos sa mundong ito sapagkat patuloy kayong naglilingkod sa Diyos ng matapat kahit hindi nyo naiintindihan ng maraming bagay. Panginoon, salamat sa umagang ito. Pinaghihilo mo ang aming mga sugat. Alam ko po, pinalalakas mo ang mga nangihina. Ikaw po ang aming comfort. Shepherd of my soul, Marlon, we end with this song. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen. Sabay-sabay po tayo! Even in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley that can live, the shepherd of my soul will be my side. Panginoong Jesus, alam niyo po yung tanging naging comfort niya ay nagpunta po siya sa kanyang ama na nalangin. Maging yung huling oras niya po kasama niya yung mga disciples. So tinuturo ng Lord sa atin paano natin naharapin yung ating sufferings. Maging doon sa krus. Hinarap niya po yun ng may faith. It's about prayer. So, yan po yung pinaka-most biblical na pwede natin gawin. At yung huling bahagi ng prayer niya sa cross, sabi niya, into thy hands I commit my spirit. Still it is trust. Dadako po tayo sa Holy Communion. Father God, bless this time na magsasama-sama kami sa Holy Communion. Allow us to receive ang mga benepisyo ng krus ng Kalbaryo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakidistribute po yung tinapay. Huwag niyo muna pong kanin at saka juice. Tinapay, mag-pray po tayo sa mga may sakit ngayong umaga. Hiwakan mo yung tinapay. Above
ay nasugatan, nabugbog, nagtiis, libong sakit para kami magkaroon ng kagalingan. Dalangin ko po na sa bawat isa sa amin na narito, naway nadali niyo pong kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Father God, yung iba po matagal na nagtitiis sa sakit, years, months, weeks. I pray that this sickness would be lifted and be defeated right now. Yung isa pong sakit, even anumang infection sa kanyang bato, sa kanyang atay, Panginoong Diyos, I pray that healing will flow. Kanin niyo po lang yung tinapay. Tapos ipatong niyo po yung kamay niyo sa bahaging may sakit and speak healing and health. Angkinin niyo po yung kagalingan. Inaangkin ko po ang kagalingan. Mayroon pong namamatgang atay right now. The Lord is healing that liver right now. Lord, I pray that liver, yes, for healing to flow. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the healing right now. Pakipray niyo po, baka mayroong may sakit sa inyong pamilya. At i-claim niyo po yung health sa inyong sambahayan, kalusugan, kalakasan, para sa mga anak niyo, asawa. Father God, I pray na i-bless mo ang mga mag-asawa ng kalusugan na narito, mga ama, mga anak. Lord God, I pray that you remove sickness and diseases sa mga tahanan ng inyong mga anak. Remove sickness and diseases and release healing, health, and life. Pakita lang natin yung Exodus 23:25. How biblical is that, Pastor? Biblical ba yun? Yeah. Sabi ng Lord, because you serve me, I will bless your bread and your water. I will take. Basahin po, I will take. You see? Kaya pong ialis ng Diyos ang sakit at karamdaman sa ating kalagitnaan because He is God. I will take away sickness. Kaya po ng Diyos ialis. Ang buong Israel po, ni isa sa kanila walang nanghina. Hindi nga kinalyo yung mga paa nila for many years na naglalakad sila. Hindi nga naluma pati mga damit nila. Miraculous po yun eh. And we're serving a miracle-working God. Minsan nakakalimutan natin na nun yung ating Diyos eh. When we are sick, when we are in trouble, may gamot po ang Diyos. Tingnan natin, James chapter 5:13. Tingnan niyo po. Para at least alam natin why we're doing this. Is anyone among you in trouble? He should. If anyone happy, let him. Among may solusyon pag may problema, may sakit. Verse 14. If anyone among you sick, he should call for the elder of the church to pray. Kaya ako tayo may pray and anoint. Pero gusto ko po yung 15. Ito po yung bibigyan ko din. 15. And the offered in. Pakisigaw po in. There must be faith. Hindi magic eh. It must be offered in faith. It must be offered in faith. You need to believe that. Hawakan po natin yung Diyos. Salamat po sa inyong dugong na tigis. Ito pong dugong ito, it is cleansing power. Pakita natin, 1 John 1:7. Ang dugong na tigis, ang tanging naghuhugas ng kasalanan. 1 John 1:7. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all. It's the blood. It is cleansing power. 2, Hebrews 10:19. The blood has emboldening power. Bakit nagagawa nating tumayo sa isang banal na Diyos? Since we have confidence to enter the most holy place by the blood of... Bakit nagagawa nating tumayo sa banal na Diyos? Because of His blood. Natakpan tayo.
Pakisabi po, overcoming power. Revelation 12:11. Bakit naniniwala tayong kaya nating magtagumpay kahit sa gawa ng kaaway? Sabi po riyan, they overcome him by the blood of the... Ang dugong itinigis ng Panginoon, hindi natin maitatanggi makapangyarihang dugo. Yumuko po tayo, salamat sa inyong makapangyarihang dugo. Selyuhan niyo po kami, linisin at inaangkin namin ng isang matagumpay na buhay Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin. Makitaas po ang kamay. Let me bless the congregation. Lord, binibless ko po ang buong J.I. Hills congregation, ang mga manggagawa, mga pamilya. Inaangkin ko po ang kalusugan, kalakasan, bahabang buhay, pabor ng Diyos para sa bawat isa sa kanila. Allow us to enjoy health. Allow us to enjoy the favor of God and men. Thank you, Lord. We're serving a great, great God. At inaangkin ko po ang inyong mayamang biyaya at kabutihan ay mararanasan nila habang sila'y nabubuhay. Lahat ay magsasabi ng